And now my lovely wife. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning to all of the English-speaking people. Salamat, Pastor. Salamat daw, Pastor. Thank you. Says thank you. Mas gusto ko, nasa likod lang sana ako ng camera. She prepares to be just doing the camera. Purihin po ang Panginoon. Praise the Lord. Amen. Sige, sigaw na po tayo, papuri sa Diyos. Let's shout, hallelujah! Hallelujah! Mabuti ang Diyos. God is good. Amen. Sa lahat ng Amen. panahon. God is good all the time. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Alam niyo po, ito ho yung pinakahihintay po namin. Pinlano ho namin ng mga 2 years ang pagpunta ho namin dito. At maraming gugo sa pananalangin, pananampalataya na Lord, kayo po ang mag-provide ng lahat naming mga pangangailangan. They've waited for a long time, praying and believing God that the Lord will provide for them to come here, for you to come here. Amen. At mabuti ho ang Diyos, tapat ho ang Panginoon na lahat ho ng mga pangangailangan, katulad ho ng kanyang sinabi sa kanyang mga salita, ay pinagkaloob niya ho. Our God is good, He is faithful, what He promised, He will fulfill. And He's done it. Galing niyo, Pastor. Amen. Purihin ho ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah. Nakakatuwa ho ang praise and worship po dito. Talagang marunong ho kayo magpuri at sumamba sa Panginoon. We are so blessed with the praise and worship. You really know how to worship the Lord. Amen. Sobrang proud ho ako na maging Pinoy katulad ho nating lahat. I'm proud to be a Pinoy. I'm proud to be a Filipino. Ako nalulugod na maging Pinoy. Marami akong Pinoy friends sa Florida na citizen ako sila doon. I have Filipino friends in Florida who are now American citizens. At ini-encourage nila ako na mag-citizen na rin. And they're encouraging me to take the citizenship. But I love America as well. I love Philippines. I love both nations, America and the Philippines. Mahal ko ang Pilipinas, mahal ko ang Amerika. Mahal ko po. Hallelujah, I love the Philippines and I love the USA. Amen. Pareho ko po itong tahanan. It's both nations are my home. Amen. Praise the Lord. Amen. Pagpapala sa akin ng Panginoon ang dinala niya ako sa Amerika. It's a blessing for me to be sent by the Lord to America. Napakagwapong asawa. He's met his handsome husband. Amen. Handsome man of God. Yeah, man of God, handsome man of God. Opo. Napakabuti ho ng Panginoon. God is good. Nagkakilala ho kami, nasa 30s na ho ako. I met my husband when I was on my 30s. Opo, nasa 30 na ako. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo po, sa Amerika, ang dami kong natutunan. I learned a lot of things in the States. Una, nung bago ako dumating doon, hanap ko doon sa lahat na lang, speaking of tongues. I'm kind of nervous when I arrived in America because people spoke in tongues. Sa church. In the church. Especially po siya, my husband. Especially at Faith International Christian Church. Pagising ko sa umaga, yun ho ang kanyang panalangin. Ang naririnig ko lang sa kanya, wala na akong marinig na English, puro na lang ho, ibang wika. When I wake up in the morning, I hear people speaking in tongues. Ano, I mean, Pastor Chuck. Si Pastor Chuck po. Especially my husband, Pastor Chuck. Sabi ko po sa Panginoon noon, Lord, nagkamali ba ako? I asked the Lord, maybe I made a mistake. Pero sabi ko, hindi pwede kasi wala sa Pilipinas, walang divorce. In the Philippines, there is no divorce. At ayoko din noon. And I do not want divorce. Opo. Pero habang tumatagal ang
ng Panginoon ay tinuturo niya sa akin. But as long as I stayed in the United States, every day the Lord is teaching me. Opo. Meron po isang missionary doon from Germany na dumating sa church at ipinag-pray niya ako. There's a missionary from Germany that prayed for me. Feeling ko po, pinupursige niya ako na tumanggap sa sinasabi niya iba't ibang wika. I felt that she was, that the missionary was forcing me to receive this speaking in other language. Hindi naman siguro ganoon ang ibig niya sabihin, pero yun ang pakiramdam ko. The missionary does not mean to force the deep, heavenly language, but she feels like it. It was just my feeling. Yeah, she feels like the missionaries Opo. forcing At it. sabi ko, walang lumalabas. And like when hands are laid, there must be a vocal, but there nothing, no speaking in Walang tongues coming syllables na out. lumalabas. Sabi niya, by faith. Wala talaga. No heavenly language is beginning to come out. Pero ang Diyos po ay nagtuturo sa akin araw-araw. But God is teaching me every day. Ang asawa ko ay hindi naman siya yung tipo na i-force ka na sige na, you need to have this, you need to do this and do that. Hindi. My husband will not compel me to really speak in tongues. Hindi talaga niya ako pinipilit. Yes. Kaya nakakatuwa ho ang Panginoon. God is really good. Amen. God is so good. Yes. Ang Diyos ay mabuti. Talagang mabuti ang Diyos. Nahihilo rin ako, pastor. Hindi siya nahihilo. Ay, nakaka-enjoy pala ito, pastor. She's enjoying speaking, now sharing with us. Amen. Amen po. Ngayon po, isa na ho ako sa salita ho ng iba't ibang wika. Meron na bang takot dito sa ganoon kasi yun ho yung damdamin ko noon. And now I'm one of those people who received the gift of speaking the heavenly language. Amen. God is so good. Hallelujah. Ang Diyos ay mabuti. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord God. Gusto kong basahin muna sa Mark 11:23-24. Basahin ko po sa Marcos. Now I will read in Mark 11:23-24. And Jesus answering said unto them, Have faith in God. For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he said shall come to pass, he shall have whatsoever he said. Basahin ko po sa Tagalog. Sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos, tandaan ninyo ito kung sabihin niyo naman sa bundok na ito, umalis ka nga riyan, tumalog ka sa dagat na hindi nag-aalinlangan, kundi nananalig na mangyayari ang sinabi niya. Ito'y gagawin ng Diyos para sa Kanya. Amen. Napakabuti ng salita ng Panginoon. God is good. Have you heard the word of God? Amen. Hallelujah. Alam niyo po, doon ko rin naintindihan na pwede nating pagsabihan ng kung anumang mountain meron po tayo, anumang bundok meron tayo sa buhay po natin. Now I realize that you can speak to the mountain, whatever mountains you have in your life. Binigyan tayo ng otoridad ng Panginoon sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. God has given us to the Lord Jesus Christ authority to speak to any mountain. Nakikita ko po ito sa buhay ng asawa ko. Nakita ko sa buhay ng asawa ko. I've seen it in the life of my husband. Sa buhay niya, marami akong miracles na nakikita sa pagpapagaling ng Panginoon. O hindi ko na rin ka ng asawa ko nagrereklamo na masakit ang ulo ko mula ho na ikinasal kami hanggang ngayon. I've seen my husband receive many miracles from the Lord. Never heard him complain of any pains or sickness or disease when I married him. Ever since. Never siyang maglambing na ako, hindi ako pwede pumasok ngayon dahil masama ang pakiramdam ko. I never heard my husband say, I will not go to work because I'm not feeling well. Never. At ang susi ho,
ay yung pinanghawakan niya yung salita ng Panginoon sa Biblia. And the key to that confession is Mark 11:22 and 23. Amen. Kung ano po yung sinabi ng Biblia, utusan natin yung, halimbawa kung masakit ang ulo niya, inuutusan niya, umalis ka sa pangalan ni Jesus. Whatever the Word of God says, that is what my husband is declaring. And we can also say that we tell sickness and disease to flee. Nang makita ko ito, hindi ako makaka-argue sa kanya. Little by little, I see the manifestation. I saw the manifestation of the Word of God in his life. Ang nagpahayag sa akin. And the Lord revealed it to me. Amen. Yung kanyang mga salita, na salita niya ay totoo. God is real. The word of the Lord revealed to me is real. God is real. Opo. Ang Diyos ay tunay. Minsan po, masama ang pakiramdam. Merong there are times I'm not feeling well. Pag masama ang pakiramdam ko, sinasabi ko sa kanya. I tell my husband I'm not feeling well. Ang sagot niya sa akin, ano ba sabi na? He tells me, what does the word of God says? Sabi ko naman ho, masama nga ang pakiramdam ko. And I tell my husband, I'm not feeling well. Ang sagot naman niya, hanapin natin sa salita ng Panginoon kung ano ang sinabi naman niya. And then the handsome husband says, let's look into the word of God. What the word of God says about that not feeling well. Alam niyo po, ang salita ng Diyos ang pinakadakilang counselor. The word of God is our teacher. Oh, amen. Tagapagturo po natin ang salita ng Panginoon. Maaaring ang kaibigan natin merong masasabi para sa atin, merong advice na maganda rin naman. People and some of our friends may say good advices. Baklasin po natin ang salita ng Panginoon kung nandun nga ba yung salita ng Panginoon. But let's search the scripture and find out what does it say. Ang salita po ang basihan ng ating pananampalataya. The word of God must be the basis of our faith. That's right. Sa ating pamumuhay po. In our day-to-day life. Amen. Ang salita ng Panginoon na siyang pangunahin sa atin. Ito ang buhay natin. Ito ang ating hininga. The word of God must be our life, our breath. It must be foremost in our life. Amen? Yes. Amen po ba? Yes. Parang inaantok na ho kayo. Magamit po kayo sa Tagalog. Purihin po ang Panginoon na pakabuti. Hallelujah! 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 Praise the Lord. Hallelujah! Salamat po sa lahat po na nandito mga po, napagpala po tayo, mapagpala. Marami pa po tayo mga salita ng Panginoon natin po pong maririnig at matututunan sa maghapong ito. Thank you very much for coming to this God is Real Pastors and Workers Conference. We so appreciate you all. Kunti lang po yung na-share ko. Meron po kayong napulot. I shared a little bit with you, but I pray that you've got something. Amen. God is real. Ang Diyos ay totoo. Amen. Siya po ay totoo. Hallelujah. Huwag po natin nakatakutan ang galaw ng Panginoon. Amen? Let's not fear the move of God. Amen. And let's expect the move of God, not fear it. Opo, huwag po natin katakutan ang galaw ng Panginoon. Kung mayroon po magsalita dyan ng iba't ibang wika, huwag po tayo, "Ay, ano yun? Takot." If you hear somebody speak in a heavenly language, do not be afraid, my brothers and sisters. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah! Patuloy sa Panginoon. Glory to God! Hallelujah! Hallelujah!